personal na pananaw ko to ha. Kung hindi mo na kayang ipagtanggol ang pamahalaan, ang Malacanang, bakit nariyan ka pa? Yun yung trabaho mo, di ba? O hindi ko po sinasabi na si Guevara ang may kasalanan nito. Kung wala kayong ginagawang kapalpakan, di wala dapat tumatanggi na ipagtanggol ang Malacanang o ang mga tauhan ni BBM dito po sa mga isinampan reklamo na may kinalaman po sa kidnapping ayon sa kampo ni Pangulong Duterte kay dating President Tatay Digong papunta sa the Netherlands. Yan lang po, no? Marami pong sanga-sanga yan. Kasi sa isang banda, gusto naman nilang tanggalin, ang dami pong pwedeng ibulgar ni Minardo Guevara. Di po ba? Nasa heart po siya ng pagtatanggol sa iba't ibang kaso. Ngayon lang po nagkaroon ng sangkatutak na kaso na paglabag, no? Hindi po simpleng mga paglabag to, paglabag po sa mga konstitusyon. Sa konstitusyon po ng Pilipinas. Si Torre, alam po ninyo, masyado kayong gigil. Alam ko naman po kung bakit masyado kayong gigil kay Torre, no? Dahil si Torre po yung kitang-kita natin na ginagawang attack dog. Yun na nga eh. Siya yung ginagawang tagahuli, siya yung inuutusan para gawin yung mga hindi kayang sikmurain ng iba. Kaya galit na galit tayo kay Torre. Pero hindi ba kayo nagagalit sa pinagmumulan ng utos? Hindi ba mas karapat dapat na yung mastermind ng lahat ng ito, yung tanging dahilan kung bakit si Torre, si Torre ay nakakagawa ng ganyan? Hindi ba dapat doon din mas galit pa rin tayo, no? Okay. So, problema po yan na Malacanang at yan po ang pag-uusapan natin si Attorney Claire. Natatawa po ako dahil hirap na hirap pong paikutin ang mga reporter. Hindi po natin alam kung yung mga reporter, alam nyo po, matatalino naman karamihan sa reporter, hindi ka naman siguro ma-assign sa Malacanang press corps, no? Hindi ka naman ma-assign kay sa Malacanang press corps kung hindi ka naman katalinuhan. Nakita nyo naman sila Ivan Mary na yan, etc. etc. Pero nag-iikutan sila eh. 'Di ba? Pinaiikot sila ni Castro, akala naman ni Castro umiikot yung mga reporter. Alam ko naman kung bakit nakikipag-ikutan yung mga reporter kasi magkakakampi lang naman sila. Magkakakampi naman po lang sila. Tignan nyo naman yung mga pinaglilingkuran nilang media outlet kung ano po kaya lang ang katotohanan po, hindi nyo, kahit na akala ng media, kahit na akala ni Claire napapaikot niya yung media, in return, akala ng media napapaikot nila yung mga tao, bakit? Marami nang galit sa media. Di ba? May napanood ako eh. Pero yan, bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Maraming salamat muna kay Aurora Albis na nagpauga sa atin ng 23 Hong Kong dollars. Eto tatapatin ko kayo, mga kapatid. Akala ni Claire napapaikot niya yung media. Akala naman din ng media, actually ginagamit din nila sa Claire eh. 'Di ba? Kasi pag sinabi ni Claire, idudugtong lang nila. Mr. Badong tawa. Kita niyo, nakangiti na naman ako, 'di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko po napapansin na nakangiti ako. Okay.
eto kasi nagagamitan lang sila eh. Yung media, dahil sila ay anti-Duterte, kumukuha lang po sila ng kinakailangan nilang maisulat at ikokot nila yung palasyo. Hindi naman sila pwedeng sila mag-quote. Kita nyo ginagawa ng media? Ligtas sa sarili. Iko-quote lang nila yung PNP, iko-quote lang nila yung pagsiklerang kinote nila, iko-quote lang nila yung palasyo ayon sa palasyo. Oh, 'di ba? Pero alam nila na hindi totoo 'yan. Nagbubulahan lang kami ni Claire, pero ang silbi ni Claire sa amin, iko-quote namin siya, yun na po yun. Ganyan po yun. Pero naaawa ko kay Claire kasi napunta siya sa sitwasyon na kinakailangan niya. Sa bagay, gusto niya naman yan. Gusto niya naman yan. Dati ng anti-Duterte yan, di ba? Dati ng Dilawan yan. Kinonvert niya lang yung sarili niya bilang pro-Marcos. Pero dati ng anti-Duterte ang mga yan. Ang sarap. Okay. Ano yung ibig ko sabihin? Malaki ang problema ng pamahalaan ng Malacanang kasi yung mismong tagapagtanggol niya, opisyal na tagapagtanggol, si Minardo Guevara. Yung OSG ay opisyal na tagapagtanggol. Nagtataka nga ako no? Ang una kong tanong, kaya ako natatawa kahapon nung binalita nyo, hindi ko pa kasi nababalitaan eh. Nung habang tayo ay naka-live, may mga nagko-comment, Boss Buds, ayaw daw ipagtanggol ni OSG yung natatawa ko kasi paano mangyayari yun? Siya yung tagapagtanggol ng pamahalaan. Di dapat mag-resign na siya. Yan yung dilema ng pamahalaan ngayon. Ano po ang dilema ng pamahalaan? Hindi nila matanggal-tanggal, ayaw mag-resign ni OSG. O baka hindi rin nila pinagre-resign. Hindi natin alam eh. Kung hindi mo na kaya ipagtanggol, hindi natin wala dapat sa sentro si Guevara. Ang dami nirereklamo sa inyo. Opo, tawa po ako ng tawa kasi hindi ko alam yung balita. Akala ko nga fake news eh. Magtapatan tayo ha. Paano mangyayari na yung tagapagtanggol mo, abogado mo yan eh. Ayaw ka ipagtanggol. Doon pa lang eh. Kahit na anong paikot nito ni Claire de la Fuentes, Claire Castro, sumalangit na si Claire de la Fuente. Pasensya na po, Madam Claire. Mas sikat ka kasi. Yan. Ikaw ang pinakasikat na Claire. Kaya lagi kita nababanggit. 'Di ba? Ang point ko lang, hirap na hirap po si Minardo Guevara na ipagtanggol ang ating pamahalaan. Ito lang po ang tanging pamahalaan na talagang walang humpay ang pagsasampa ng reklamo. At lahat po may basehan. Lahat po may basehan kasi i-dismiss kagad ng Supreme Court yan kung walang basehan. Pinagpapaliwanag sila. Hirap na po magpaliwanag si Minardo Guevara. Mula po sa budget, tapos ano pa ba yung mga sinampa nila? May iba pa yung sa ombudsman. Napakarami pong kinakaso. Akala kasi ng mga to, yung nagtapang-tapangan yung mga Quadcom, Tricom, lahat ng mga komite dyan, akala nila na yung mga vice president na gigipit nila, wala nang papalag. Hindi po. Ang mga Pilipino po, matitigas ang ulo. Di nyo ba alam yun? Ang mga Pilipino, hiramin ko lang po sa DCRH, para kaming si Miguel Bugilgil. Lalong pinipigil, lalong nanggigigil. Hiramin ko lang yung kay Rick Radam. Hindi ko alam kung si Rick Radam basta taga DCRH eh. Para kaming si Miguel Bugilgil. Lalong pinipigil, lalong nanggigigil. Totoo yan. Akala ninyo, tinatakot ninyo, may mga pinakukulong kayo, may mga pinakukontem kayo,
Pinatatahimik ninyo. Tignan nyo man nangyari sa mga vlogger. May tumahimik bang vlogger? Sinong vlogger yung tumahimik dahil natakot sa dagdag kaso pa yan sa Supreme Court? May sasagutin na naman si... Ay, hindi pa.